May mga kwento na nagsisimula sa syudad, pero ang akin sa ilog. Hindi ko akalain na isang bangka lang ang magdadala sa akin sa pinakakakaibang paglalakbay ng puso. At ang timon ng bangkang yun, si David. Ang bangkerong may ngiting kayang tabunan ang init ng araw at titig na parang alon na walang humpay. Hindi ko alam kung malas ba o swerte ang araw na to. Planado na kasi ang summer getaway namin ni na James, Rico, pero nag-back out sila sa huling minuto. So ayun, ako na lang mag-isa. Bitbit ang kamera at kagustuhang magpahinga mula sa stress sa Maynila. Pagdating ko sa maliit na baryo, sinalubong ako ng matatamis na amoy ng sariwang hangin at alon sa ilog. May lumapit na lalaki, nakasuot ng simpleng puting sando at kupas na short. Moreno, matangkad at grabe. Para siyang kumakaway sa akin gamit ang mga mata niya. Sir, bangka po. I'll take you sa kabilang pangpang. Mas maganda po yung view doon. Sabi niya habang nakangiti na parang sanay na sa pakikipag-usap sa turista. Ako naman nahihiya pero sure. Magkano? Bika ako. Libre na lang kung sasabayan mo ako magkape mamaya. Sagot niya. Aba, hindi ko alam kung normal ba sa baryo o smooth lang talaga siya. Habang tinutulak niya yung bangka sa ilog, napansin ko ang lakas ng braso niya. Halatang sanay sa mabigat na trabaho. Habang naglalayag kami, tinanong niya ang pangalan ko. Dustin. Sagot ko. Tapos ngumiti siya. Ako si David, bangkero dito. At baka maging tour guide mo ngayong summer. Wika niya. At doon ko naisip, baka nga swerte ako ngayong araw. Akala ko, kagabi lang yung pagkikita namin ni David. Pero kahit ako ngayon, nakaupo sa harap niya sa isang maliit na kubo sa tabi ng ilog. Humihigop ng mainit na kape habang siya naman busy mag-ihaw ng tuyo. First time mo dito, ano? Tanong niya habang inaayos ang isda sa plato. Halata ba? Sabi ko sabay ngiti. Medyo. Hindi ka sanay sa tahimik? Biro niya. Ang galing niya magpatawa. Yung tipong simple lang pero nakaka-comfort. Habang nagkukwento siya tungkol sa buhay bangkero. Mula sa pagbangon ng alas 5 para maghatid ng mga bata sa school. Hanggang sa chismis na naririnig niya sa ilog. Hindi ko na malayang napapangiti lang ako buong oras. Tapos bigla niyang sinabi, gusto mo bukas, dalhin kita sa pinakasekretong spot dito? Basta promise mo, hindi mo ipagkakalat. Napakunot noo ako. Tapos sabi ko, bakit? May hidden treasure ba? Mas mahalaga pa sa treasure, sagot niya sabay kindat. Hindi ko alam kung bakit biglang bumilis yung tibok ng puso ko. Baka dahil sa kape? O baka dahil kay David?
Pag-uwi ko sa homestay, na-realize ko na excited na akong gumising bukas. At oo, hindi lang dahil sa ilog. Alas 6 pa lang ng umaga, naririnig ko na yung pagtawag ni David mula sa labas ng bintana ko. Dustin! Tara na bago mag-init ang araw. Bitbit ko ang maliit na backpack at camera ko. Paglapit ko, nandun na siya. Nakaupo sa gilid ng bangka. Nakasuot ng lumang sombrero at may ngiti na parang siya lang ang may lisensya na magpapaganda ng umaga ko. Habang naglalayag kami, hindi siya masyadong nagsasalita. Ang tanging naririnig ko lang ay yung tunog ng tubig na hinahati ng bangka at ang paminsan-minsang himig na kinakanta niya ng mahina. Ewan ko ba, pero parang ang sarap pakinggan. Parang kwento na hindi ko kailangan ng subtitle para maintindihan. Ilang minuto pa, tumigil kami sa isang pangpang na natatakpan ng mga puno. Bumaba siya at inalalayan ako. Welcome sa paborito kong lugar. Wika niya. Diyos ko, ang ganda. Malinaw na malinaw ang tubig at may maliit na talon sa gilid na parabang nakatago mula sa mundo. Parang eksena sa pelikula. Dito ako pumupunta kapag gusto kong mag-isip o kapag gusto kong makatakas. Sabi niya habang tinitingnan ng talon. Napatingin ako sa kanya. Tapos sabi ko, makatakas saan? At eto tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon hindi siya ngumiti. Sabi niya, minsan kasi kahit sa baryo, may mga bagay na gusto mong iwan. Gusto ko siyang tanungin pa pero bigla siyang ngumiti ulit at hinablot ang kamay ko. Tara, maligo tayo. At doon ko na-realize, hindi lang pala lugar ang sikreto ni David. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ng entry na to. Kasi hanggang ngayon, ramdam ko pa rin yung lamig ng tubig at yung init ng tingin ni David. Paglusong namin sa malinaw na ilog, tawa kami ng tawa habang binabato niya ako ng mga patak ng tubig gamit ang kamay niya. Huwag kang magpatalo, Dustin! Sigaw niya. Pero syempre talo ako. Hindi dahil mabagal akong sumugod, kundi dahil distracted ako sa kung gaano siya kasaya tingnan. Habang lumalangoy kami, papalapit sa talon, bigla siyang huminto at tiningnan ako. Alam mo, hindi ko alam kung bakit kita dinala dito. Hindi ko to ginagawa kahit kanino. Wika niya. Bakit naman? Tanong ko. Kasi baka kapag nakita mo, mawalan ako ng dahilan para bumalik dito mag-isa. Ewan ko kung anong ibig niyang sabihin dun. Pero parang may bigat sa bawat salita niya. Bago pa ako makasagot, hinawakan niya yung kamay ko at dahan-dahan kaming pumwesto sa ilalim ng talon. Ramdam ko ang buhos ng malamig na tubig sa balikat ko. Pero sa gitna ng lahat ng ingay ng agos, parang boses lang ni David ang malinaw. Dustin, minsan may mga tao kang makikilala na parang matagal mo nang kilala. Ganun yung pakiramdam ko sa'yo. Wika niya. Hindi ko alam kung anong isasagot ko kaya ngumiti lang ako. Pero sa loob-loob ko, gusto ko ring sabihin na ganun din yung nararamdaman ko.
Pagbalik namin sa bangka, hindi na kami nagsalita masyado. Pero habang hawak niya ang sagwan, pasimple niyang inilalagay ang isa niyang kamay sa ibabaw ng kamay ko. Hindi ko na tinanggal at doon ko naisip, baka hindi na simpleng summer trip lang to. Tatlong araw na lang bago ako bumalik sa Maynila. Ayokong isipin pero tuwing umaga, habang sumasakay ako sa bangka ni David, ramdam ko na parang bawat sagwan niya ay may kasamang bilang pababa sa natitirang oras namin. Ngayong hapon, inaya niya akong maglayag ulit, pero sa ibang ruta. Tahimik lang siya, hindi gaya ng dati na punong-puno ng kwento. Okay ka lang? Tanong ko. Hindi. Sagot niya, sabay ngiti. Pero okay lang yun. Wika pa niya. Dinala niya ako sa gitna ng ilog. Sa lugar kung saan kita ang buong langit na kulay ginto sa dapit hapon. Tumigil siya sa pagsagwan. Pinatong ang kamay niya sa tuhod at tiningnan ako. Dustin, wala akong hiling na manatili ka, pero kung babalik ka, hihintayin kita. Hindi ko alam kung anong tumulak sa akin, pero bigla akong lumapit at niyakap siya. Narinig ko ang mahinang pagtawa niya at ramdam ko yung tibok ng puso niya laban sa dibdib ko. At ang sabi ko, babalik ako. Sa huling gabi ko sa baryo, naglakad kami sa pangpang, magkatabi, walang masyadong sinasabi. Pero sa bawat hakbang, ramdam ko na hindi ito pagtatapos. Simula pa lang. Kung saan nag-uugat ang alaala. Minsan, hindi mo kailangan ng eroplano o tren para makarating sa pupuntahan mo. Minsan isang bangka lang at isang taong marunong maglayag ng puso mo ang sapat. At kahit gaano kalayo ang agwat ng mga pangpang, alam kong may ilog na magdudugtong sa amin ni David. Kasi sa bawat alon, may pangakong babalik. At sa bawat sagwan niya, may tiwala siyang hihintayin ako. Sana nagustuhan niyo yung kwento namin. Paalam.